Sa paghahain ni Senator Sherwin Gatchalian ng pet bill sa Senado nitong Martes, isa ang panukalang 3-year college education sa kaniyang isinumite na kalintulad na ipinatutupad sa mga bansang gaya ng Canada at Australia. Sa ilalim ng naturang panukala, tanging major subjects lamang ang i-offer sa kolehiyo habang ibababa na sa senior high school ang pagtuturo sa general education. Samantala, iginiit naman ng senador na nais niyang panatilihin ang pamumuno sa Committee on Education sa susunod na kongreso at kung may magnais man na humalili halimbawa na lamang si incoming Senator Bam Aquino, kanila na lamang umano itong pag-uusapan. Ilang pet bills ang inihain ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Martes sa Senado na may kaugnayan sa tax code, online gambling, edukasyon at vape. Ang detalye alamin sa aking ulat. Inihain na ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang pet bill sa Senado kung saan ilan sa mga ito ay ang Ginhawa Act na layong i-update ang tax code, vape bill na magpapataas sa tax ng mga naturang produkto at ang paghihigpit sa mga regulasyon ng online gambling. Una na rito ang pag-update sa tax code kung saan mula sa exemption sa tax ng mga kumikita ng 250,000 pesos kada taon, ang exemption sa tax ay itataas na sa mga kumikita ng hanggang 400,000 pesos kada taon. Gayon din ang nakatatanggap ng bonus na 90,000 pesos every year. Ang exemption ay kanilang palalawigin hanggang sa mga kumikita ng 250,000 kada taon. Kasama rin sa income tax-free ang hazard pay, differential pay at service charge sa mga restaurant. So ito yung nasa loob ng ginhawa bill. Ang gusto namin mabigyan ng ginhawa, no, yung mga kababayan natin na nasa income earning segment. Habang sa vape bill, tataasan naman ang tax sa mga produktong vape na mula sa 9 pesos, ito ngayon ay magiging 66.5 pesos. Ayon kay Gatchalian, ang number figure ay batay sa tax ng mga nicotine-based at electronic cigarette products na kanila nang ipinantay ang halaga. At dahil talamak na rin ngayon ang mga kabataan na nahuhumaling sa pagsali sa online gambling, partikular sa scatter, ay isa sa mga ipinanukala ni Gatchalian ang paghihigpit ng regulasyon sa naturang plataporma. Napapaloob din dito ang pagtatatag ng isang KYC system o ang Know Your Client. Ito ay upang malimitahan at masala ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagsusugal, gayon din ang mas sigurong walang lalahok na individual edad 21 pababa. Bukod sa restriksyon sa edad ay pinapanukala ring itaas sa 10,000 piso ang minimum bet ng mga player, gayon din ang pagbabawal sa pag-top up transaction sa mga digital wallet gaya ng GCash. There are two things, no? Number one is yung possibility na mag-underground siya. Kasi napakadaling mag-set up ng website Napakadaling mag-set up ng IP address. So, ang fear ko with total ban, mag-underground sila. No? And pag nag-underground, mas walang makokolekta ang gobyerno. So, higpitan na lang natin ang regulation. So, yun ang nakikita kong moving forward. Kasama rin sa regulasyong ipinanukala ay ang pagbabawal sa mga influencer at celebrity na mag-endorso upang hindi mahikayat ang mga kabataan sa pagsusugal. Bukod sa mga nabanggit ay ilan pa sa mga panukalang inihay ni Gatchalian ay ang 3-year college education na layong ibaba sa 3 taon ang pag-aaral ng mga estudyante mula sa kasalukuyang 4 na taon. Napapaloob sa panukala ang paglilipat ng mga general education subjects tungo sa senior high school. Ibig sabihin magkakaroon ng focus ang mga estudyante sa pagtalakay sa kanilang mga major course para sa kanilang degree program. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasabat naman ng Bureau of Customs o BOC ang 34 million pesos na halaga ng agricultural goods sa Port of Manila mula China. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang mga nasabat ay 10 million pesos ng red onions, 3.8 million pesos ng white onions at 20.8 million pesos ng frozen mackerel na lumalabag sa Customs Modernization and Tariff Act.
Ayon sa BOC, ang operasyong ito ay kanilang isinasagawa upang masigurado na ligtas ang pambansang merkado laban sa paglaganap ng agricultural smuggling. Samantala, bilang bahagi ng kampanya laban sa agricultural smuggling, nasabat ng Department of Agriculture ang toneto-lenadang kontrabandong sibuyas at isda sa Port of Manila. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Sa pangunguna ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., binuksan ang 6 na 40-foot container na naglalaman ng mga ipinagbabawal na produkto mula sa China. Ayon sa deklarasyon, ang mga kargamento ay dapat na naglalaman ng egg noodles, spring rolls at dumplings, ngunit sa halip ay tumambad ang mga sariwang pulang sibuyas, dilaw na sibuyas at frozen mackerel. 3 container ang may lamang pulang sibuyas, isa naman ay may dilaw na sibuyas at 2 naman ang naglalaman ng frozen mackerel. Tinataya ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang produkto ay humigit kumulang 34 million pesos. Matapos ang inspeksyon, agad na kinuhaan ng sample ang mga produkto ng DABPI Plant Product Safety Service Division upang isailalim sa pagsusuri. Magsasagawa ng pesticide residue testing, microbiological analysis at chemical analysis upang matukoy kung may banta sa kalusugan ang mga ito. Ayon naman kay Laurel, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa agricultural smuggling upang maprotektahan ang mga mamimili at lokal na agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Main draw. One big beautiful day with Trump. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang miyembro ng Dawla Islamiyah Hassan Group, isang lokal na terorista sa Cotabato matapos bombahan ang bus sa Miang. Ang arestado ay kinilala bilang si Lutre Aman, kung saan suspect din ito sa pagkitil ng buhay ng isang fruit vendor sa pagsunog ng bus noong Hunyo. Ayon sa NBI, agad na dinala na sa Regional Trial Court ng Cotabato ang nasabing kaso upang managot ito sa nasabing krimen. Susunod sa News Force. Korean actor Yoon Bin nakatakdang ganapin ang kanyang meet and greet event sa Pinas sa August. Alex Seala, kauna-unahang Pilipina na lumahok sa Wimbledon main draw. One big beautiful bill ni Trump, aprobado na ng US Senate. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.